ang isang malaya at nagsasariling bansa na pinapatnubayan at ginagabayan ng diwa ng nasyonalismong makapilipino ay magbubunga sa mga sumusunod na katangian, soberanya. Ang Pilipinas ay magkakaroon ng ganap na autoridad sa sariling mga patakaran at gawain nang walang pakikialam mula sa mga panlabas na kapangyarihan. Kasama dito ang kakayahan na gumawa ng batas, pamahalaan at pangalagaan ang teritoryong nasasakupan nito at makipag-ugnayan sa pandaigdigang relasyon sa iba't ibang bansa. Demokratikong pamamahala. Ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng karapatan na makilahok sa prosesong pampulitika sa pamamagitan ng malaya at patas na mga halalan, kung saan ang mga pinuno ay pinipili ng mga tao at nananagot sa kanila. Pananatiliin ang hiwalay na kapangyarihan sa pagitan ng ehekutibo, lehislatibo at hudikatura ng bansa. Mga karapatang sibil. Ang bawat Pilipino ay magtatamasa ng mga fundamental na karapatan at kalayaan tulad ng kalayaan sa pananalita, pagtitipon, relihiyon at pamamahayag. Igagalang ng batas ang mga karapatang ito laban sa walang katwirang paglabag ng pamahalaan o iba pang autoridad. Pagpapatupad ng batas. Ang sistema ng batas ay makatarungan, hayagan at walang kinikilingan at ipinapatupad ng pantay sa lahat ng Pilipino. May paggalang sa proseso ng batas, mga karapatang pantao, at sa prinsipyo na ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas. Independenteng hukuman. Ang mga hukuman ay gagalaw ng independente sa mga sangay sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo at ng Kongreso. Ang hukuman ay magtataguyod ng parehas at walang kinikilingang paglalapat ng batas at magsisilbing pananggalang sa maaaring pang-aabuso ng kapangyarihan. Paggalang sa pagkakaiba-iba. Ang Pilipinas bilang isang malaya at independenteng bansa ay may paggalang sa pagkakaiba-iba ng mga Pilipino sa pinagmulan, kultura, relihiyon at wika ng mga ito. Ang mga patakaran ay magtataguyod ng pagkakaisa at pagsasama-sama at igagalang ang mga karapatan ng mga katutubo at minorya. Pangkabuhayang kalayaan. Ang bawat Pilipino ay may pagkakataon na makilahok sa buhay pangkabuhayan ng malaya sa walang katwirang pakikialam ng pamahalaan. Kasama dito ang proteksyon ng mga karapatan sa pag-aari, pagpapatupad ng kontrata at isang makabuluhang kapaligiran na magpapalakas sa negosyo at sa modernong pamamaraan ng pagnenegosyo. Pandaigdigang ugnayan. Ang Pilipinas ay makikipag-ugnayan sa iba pang mga bansa batay sa magkapantay at mutual na paggalang, diplomasya at pagsunod sa batas ng pandaigdigan. Lalawak ang Pilipinas sa pandaigdigang mga gawain habang pinangangalagaan ang sariling interes at soberanya. Hayagang pananagutan. Upang matiyak ang matuwid na pamamahala, kinakailangan ng mga Pilipino na maglagay ng mekanismo sa lugar kaugnay sa mga aksyon at pananagutan ng pamahalaan at ng mga opisyal nito. Kasama dito ang sistema para sa pangangasiwa ng mga independenteng tanggapan sa audit at investigasyon ng mga periodiko, kapayapaan at kapanatagan. Ang Pilipinas bilang isang malaya at nagsasariling bansa ay magtatalaga ng panloob na kapanatagan at mapayapang ugnayan sa iba pang mga bansa. Ang paglutas sa mga suliranin ay hahangarin sa pamamagitan ng mapayapang paraan tulad ng diplomasya at pakikipagtalastasan sa halip na puwersa o karahasan. Ang mga katangiang ito ay magtutulong-tulong na magdulot sa lipunan at sa bawat Pilipino na mamuhay ng malaya, tuparin ang kaniyang mga pangarap at makapag-ambag sa kolektibong kagalingan at kaunlaran ng bansa. Sana ay pakinggan ni PBBM at VP Duterte na ang pagkakaisa sa pagitan ng Philippine and Parth at Southern regions
ay napakagandang pagkakataon na magbibigay katuparan sa pangangailangan at hangarin ng 30 Tito Sameta Pilipino para sa pag-unlad at kagalingan ng bansa at ng kasunod na salinlahi pa ng mga Pilipino.